Pwede nyo na pong hanapin ang pinakamaganda nyong upuan. Ayan. Praise the Lord! Araw ng linggo na naman, purihin ang Panginoon! Parang hindi ko kayo excited. Purihin ang ating Panginoon! Praise the name of the Lord! Araw ng linggo, no? Sabi nga, no? I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Ang ating buong isang linggo ay punong-puno ng mga salimuot na mga pangyayari, mga kaabalahan, at syempre dumarating din yung pagkakataon na meron tayong mga alalahanin. Amen po ba? Hindi nawawala yan eh. Normal sa mga tao, maging sa mga mananampalataya, hindi tayo exempted yan. Pero isang bagay na napakabuti, dumating man ang mga pag-aalala, mga anxiety and worry, sandali lang yan. Bakit? Kasi may kilala tayong Diyos na pwede nating ibato, i-cast all our cares to our God. Dahil ang Diyos, gustong-gusto niya na tayo'y nananampalataya at nagdedepende sa Kanya. Amen! Malakas na amen! Praise God! Pag ano po ba, kapag ano pong ibig sabihin ng amen, so be it, mangyari nawa, hari nawa. Kaya kapag tayo po ay nag-a-agree at sinasabi natin, mangyari yan ni O Diyos sa akin, kayo po ay sasagot ng amen. Amen? Parang first time lang nating mag-service, no? Ipapaliwanag natin yung pagtugon ng amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong tema ng Christ's humility is the answer. Manifesting servanthood. Na ang sinasabi po niyan na ang kababaang loob o ang pagpapakumbaba ni Kristo ay ang naging sagot. Yung kanyang pagiging mistulang alipin, naging sagot. Unang-una, syempre, sa pinakakailangan ng tao, ang kaligtasan at ang mga bagay na kailangang baguhin at ayusin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sa mga nakaraang linggo ay nakarinig po tayo, no? Yung pinakatema po natin dyan na verse, no? Yung sa John chapter 13, 14 to 15, kung paano ang ating Panginoong Yesus, He stooped down. Siya po ay nagpakumbaba, lumuhod, no? Kumbaga, parang inabot, no? Para lang yumuko, yan, para lang hugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Bagamat physical niya pong ginawa yon, pero tinuturuan po tayo ng mga bagay na mahirap para sa atin gawin. Ngunit ang ating Panginoong Yesus, kumbaga, pasimula lang yung paghuhugas ng mga paa, ng maduduming paa ng mga disipulo. Pero yon ang naging ang kasunod po nun ay ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Yesus. Diyos na nagkatawang tao, naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Amen? Ngayon pong umagang ito ay meron po tayong pag-aaralan na maaring nabasa nyo na po ito, pero baka hindi nyo laging nababasa, no? Tsaka medyo radical yung idea ng parang somewhat, baka sabihin, but parang taliwas yata, no? Sa mga biblical principle na tinuturo sa atin. Pero since ito po ay nakasulat sa Biblia, tingnan po natin yung konteksto nito patungkol po sa paglilingkod. Yan po ay makikita natin on Luke chapter 17, verse 7 to 10, serving the master who serves us. Ayan, mamaya basahin po muna natin. Mamaya natin basahin. No, tayo po ba ay nakapagtrabaho na? Have you worked for someone? Sino po rito yung mga nagtatrabaho na? Ayan, no? Yung may mga boss, or maaaring kung hindi ka naman, wala ka namang boss, meron kang naging negosyante ka, ang boss mo yung customer, di po ba? Kung ikaw naman ay kabataan at nag-aaral, ang pinaka-boss natin ay yung ating mga magulang, di po ba? Someone above us or someone in authority. Maaaring yun ay trabaho sa ating pamilya or kahit sa church, no? Na tayo po ay mga lingkod ng Diyos, nandito tayo, mga workers po, kung tawagin po tayo, at may mga ministry na tayo ay involved, meron pong laging mga inilagay ang Diyos na mga mamumuno sa atin. So, at kapag tayo po ay mga,
we are serving someone in whatever capacity, kahit po yan ay sa trabaho, sa pamilya, o sa ministry. Minsan po ay, despite, no, kasi trabaho ka, nagtatrabaho, ginagalingan mo, pero nararamdaman nyo ba na minsan ay nadi-disappoint tayo kapag hindi tayo napapansin? Ayan. Hindi napapansin yung pagtatrabaho, yung working hard mo. It seems like nobody seemed to notice. Karamihan po sa atin o halos lahat po tayo ay nakaranas nun. Na, halimbawa kung ikay nagtatrabaho, nag-overtime ka, di ba? Beyond 8 hours na. Minsan, itutulog mo na, tinatrabaho mo pa. Iba-iba, no? You have to finish a project. Tulog na lahat ng tao sa bahay. Pero ikaw, nakita mo yung lababo, puro hugasan. Bakit ba nauso ang mga plato? Problema rin ba yung maghuhugas? Di ba? Ang dami hugasan. So, quietly, hinugasan mo yung mga hugasin doon, no? At maaaring sa loob ng church, kahit wala yung ministry head mo, ay tumatrabaho ka, gumagawa ka. You go an extra mile. Pero minsan, instead of a big thank you o appreciation, ay hindi tayo nakakatanggap. Hindi ko po sinasabing tama na hindi tayo mag-appreciate. Pero dumarating yung pagkakataon na walang tayong naririnig, di ba? Na pasasalamat, kundi tahimik lang. Parang wala akong ginawa. Parang hindi napansin na naglinis ako. Di ba? May mga ganong pagkakataon. And deep down, naiisip natin kahit konti man lang sana na tapik sa balikat. Yan. Konti man lang sanang salamat, may nasabi. Pero minsan, hindi natin natatanggap yon. Alam niyo po, meron pong isang kwento sa Bible. Yan, basahin na po natin on Luke chapter 17, verse 7 to 10. Ito po ay isang kwento sa isang alipin na siya po ay farmer and at the same time shepherd. Sabay-sabay po nating basahin. Sige po. Kung kayo'y may aliping, nag-aararo, o nagbabantay ng mga tupa, basa po tayo, kapag siya'y bumalik galing sa bukid, masasabi ba ninyo sa kanya, halika, kumain ka na? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at sabihan mo ako, nasan ba? Silbihan mo ako habang ako'y kumakain at umiinom. At pagkatapos ay saka ka kumain at uminom. Verse 9, pinasasalamatan ba ang alipin dahil gumagawa siya ng iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Medyo kakaiba yung picture, di ba? Kwento pa lang. Ano bang... disclaimer po, hindi po ito turo para gayahin yung amo, yung master. No, it was on the setting ng mga sinauna, mga ancient type ng slavery, ancient type ng mga kung paano ang mga slaves nung panahon na yon, at dito po inilalagay yung buong kwento. So ang tutok po rito ay yung nandoon sa servant o sa slave. Andyan po ba kayo? Amen, amen po ba? So, yun po yung kwento. Kasi po ang Biblia ay nagtuturo rin po patungkol sa mga master, sa mga boss, sa mga merong mga hinahawakang tao. At may mga pag-uutos po dyan that do not be lords over them, no? Kung paano ang tamang pagtrato sa mga servant o sa mga trabahador o sa kung sino man na ating nasasakupan. So, isang tabi po muna natin yon dahil yun ang tamang prinsipyo ng Biblia. Pero dito po sa kwentong ito, makikita po natin na may isang servant. Hindi po siya servant, actually, isa po siyang alipin. Ayan, alipin po ang ginamit dyan. At sabi po dyan, nag-aararo siya, nagbabantay ng tupa, at marami pa siyang gagawin. Instead na siya'y magpapahinga, hindi ganun ang nangyari. It is a similar picture na pinakita po sa atin dito na
A servant works in the field, ibig sabihin, ang talagang trabaho niya primarily, lalabas siya. Pag sa field, labas yon, di ba? Nandun yung pananim, andun yung lupa. So mag-aararo siya, no? Magtatanim, mag-aalaga, magtatanggal ng mga damo and everything. Siyempre, wala namang ano yan, kung mainit o hindi mainit, yun ang trabaho niya, di po ba? Hindi lang yon, kasi he worked until the sun beat down, no? Hanggang maghapon na, at aalagaan niya naman yung mga tupa. So yung alagang tupa, kung saan-saan makakaabot yan, kung saan may mga fresh na grass, dadali niya rin yung mga tupa. So mula from sun up to sundown, puro trabaho, multitasking, a farmer and a shepherd, na parehong trabaho sa labas at trabahong mabibigat. No? Ibig sabihin, it's really a labor and hard work. Then pagdating niya sa bahay, sabi po dyan, no? A servant works in the field, comes inside, and serves at the table. There's no talk of reward or applause. Just a reality. No? Sabi dyan sa binasa natin kanina, sasabihin ba ng kanyang amo, pagkagaling niya ron sa farm, pagkagaling niya bang magpastol ng mga alagang hayop, pagod na siya. Pagdating niya ba sa bahay, sasabihin ba ng kanyang amo, umupo ka na dyan, pagtitimpla kita ng kape. Hindi naman gano'n, no? Di ba? Sasabihin ng amo sa mga panahon na yon, during those settings, no? Sa mga sinaunang panahon, as slave is a slave. No? Talagang ang trabaho niya, ang kanyang, your wish is my command. Kung ano sabihin ng boss o amo, yun ang kanyang buong buhay. So pagdating niya, sasabihin ng amo sa kanya, hindi pa ako kumakain. Magsuot ka na ng apron, pagluto muna ako. Tapos pagtas ko kumain, saka ka kumain. So makikita natin na walang aasahang reward or applause. And that is the reality of what slaves do or what servants do. At first, it sounds like a hard work, serve without expecting thanks. But here's the surprise. Bagamat masyadong harsh yung kwento na binasa po natin, isang bagay naman po, katulad ng simula ng ating titulo, na kung tayo man yung ilalagay, ito ay pagtuturo sa atin bilang lingkod ng Diyos, na bago naman nating matutunang maglingkod sa ating Diyos, yung Diyos muna natin na ating paglilingkuran ay naunang maglingkod para sa atin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, kapag gano'n ang senaryo, sino ba yung boss ko? Sino ba yung paglilingkuran ko? The one we serve is not like just an earthly master. Because Jesus, our master, He humbled Himself to serve us first. Siya ang unang nagpakita ng tunay at ano ba ang tamang paglilingkod. Na bago niya sabihin na gawin nyo rin yan, nahugas, di ba? Sabi niya, gayahin niyo ako kung paano yung paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Siya muna ang gumawa. Amen po ba? Pinakita niya at ginawa niya kung paano ang maglingkod. He asked for our service. Ano nga bang pwede nating ipalit para sa buhay na walang hanggan? Sa regalo ng buhay na walang hanggan na ang kapalit ay buhay ng nag-iisang anak ng Diyos, ang walang ibang kapalit po ay ang paglilingkod sa Panginoon. He also washes our feet, carries our burden, and He gives His life. He gave His life for us. Kaya bakit nga po ba? Bakit ako maglilingkod sa isang master, serving the master who serves us? Why do I need to serve my master? Bakit ba? Bakit kailangang paglingkuran ko si Jesus na siyang unang naglingkod sa akin? Number one, the servant belongs entirely to the master. Kapag ang kaisipan po natin at ang titingnan natin ay maglingkod to anyone, trabaho, sa pamilya, maglilingkod sa church, or maglilingkod to anyone else who needs our help, no? Na mag-o-offer ka ng help.
hindi magiging mahirap kapag ang kaisipan natin ay kaisipan ng isang lingkod. Ang kaisipan ng isang servant. Nandiyan po ba kayo? Hindi kaisipan ng isang boss, kundi kaisipan ng isang servant. At ang isang katotohanan, sabi po dyan in verse 7, Jesus begins it, sabi po kanina, sa verse 7, balikan lang po natin. Sabi po dyan, which of you having a servant plowing or keeping sheep? Yung ginamit po na word na doon sa servant na yon, sa translation po natin yon, yung lagi po nating naririnig sa panahon ngayon, yung word na dulos. Nung ako po'y bata-bata pa, no, meron pong isang sheep na ang pangalan ay dulos. Sino pong nun? Na ang laman niya po ay mga libro. Ayan. At tuwan-tuwa ako kasi minsan dyan siya sa may Manila Bay o kaya minsan nandito siya sa may Sangli Point. Doon sila. Pupunta kami, nakakabili kami ng mga murang libro. All over the world yan. Naglalakbay yung ship na malaki na dala ay libro. Pangalan ay Dulos. Hindi ko pa alam na ang dulos pala, ang ibig sabihin pala nito ay bond slave. Bond slave. Ibig sabihin, alipin. Nakakita po kayo yung sa mga palabas nung sinauna kapag yung may mga binibentang alipin, tapos meron silang mga hikaw, di ba? Ibig sabihin, somebody owns them. Sa mga panahon na yon, someone whose life is not their own. Kasi nga sila po ay alipin. Hindi po sila yung hard worker o yung kasi ranggo, kumbaga slave, tapos merong servant, yung parang arawan na i-hire mo, hindi po gano'n ang kanilang category. No? But they are, yung hard worker kasi, sige, magtrabaho ka for the day. Maraming ganyang kwento si Jesus, di ba, na may mga hired na mga worker, magtatrabaho maghapon, babayaran sila. Hindi po ganong senaryo. Kundi sila po, no, they belong to the master. Ang konsiderasyon po sa kanila sa panahon na yon, during the Roman Empire, no, a servant's entire day was shaped by the master's will. From sun up to sundown, ang turing po sa kanila ay property. Ang turing po sa kanila ay somebody na binili sa marketplace, no, para kang bumili. May binili akong isang baldiron, pag-aari ko yung baldi na yan. Parang ganon. No, parang something ganon na binili, yung bumili, siya ang may-ari. So, tao ito, slave ito, pero yung buong buhay niya, nakahulma yan kung ano ang ipagagawa ng master niya, paggising niya hanggang matapos ang maghapon, di ba? Wala siyang on his own will o kung anong gustuhin niya, kung anong gusto ng master niya, yun ang gagawin niya. Makikita po natin dyan sa binasa natin kanina, itong servant na to, itong slave na to, ang trabaho niya ay plowing and shepherding. It is a very long, exhausting task done in the open field. Iba po, ngayon nga lang po, magtrabaho tayo, yung ano po ba yung mga trabaho sa labas? No, yung mga nagbabiyahe ng mga jeep, di po ba? Na hindi aircon, di ba? Mainit yan, nandyan lahat ng mga usok, dumi. Parang ganun po, under the sun. Yun ang kanilang trabaho. And very exhausting. And after that, the servant was still expected to prepare the master's meal. Ibig sabihin, kung titingnan po natin yung trabaho ng slave na sinasabi rito sa verse 7, hindi po ito yung parang occasional lang. Sa panahon po kasi ngayon, di ba, may mga, kunwari, malaking bahay, mayaman. Tapos marami silang, sa loob ng bahay, marami silang kasambahay. May mayordoma, di ba? Tapos merong tagaluto, di ba? Merong tagalaba. Andiyan po ba kayo? So parang kasi sa opisina din natin o sa trabaho, di ba? Merong ang trabaho niya ay sa HR. Ibig sabihin compartmentalize. Pero itong servant na to, itong slave na to, walang ganon. Lahat kanya. Lahat ng trabaho, kanya yun, no? It's not occasional or compartmentalized. It was a total and continuous service. Ibig sabihin, sakop niya lahat. Kung anong ipapagawa, gawin mo. Kasi slave eh.
At kung hanggang kailan ka dapat matapos, dapat dire-diretso. Kaya yung senaryo kanina, di ba? Tingnan natin kung tutuusin. Karapatan din namang magpahinga, di ba? Pero medyo cruel yung storya ng ano rito nung master. Pero pinapakita lang kung ano ang servant, kung ano ang slave. Andiyan po ba kayo? Bagamat yun ang senaryo, pero ang pinapakita lang rito, kumbaga dinidefine lang kung ano ang isang alipin. Kaya sa mga pagkakataong yan, makikita natin na yung servant-master relationship, in return naman, yung master, papakainin niya yung kanyang slave, bibigyan niya ng tutulugan, bibigyan ng protection. Ang kapalit naman nun ay loyalty and labor o talagang pagtatrabaho para sa kanyang master. No expectation of rest at first. Ang mga kausap kasi dito ni Jesus during that time ay yung mga sinaunang tao na by that time, minana na nila yung ganong setting na may, naalala nyo po si Joseph. Ayan, maraming daan o 5 taon yon bago sa setting ni Jesus nang nagsasalita siya. Sa panahon ni Joseph, di ba, ibinenta siya as slave, di ba? Kinuha siya doon sa butas na iniulog siya ng kanyang kapatid. May mga Ishmaelites na dumaan na mga trader, kinuha siya at ibinenta siya doon sa market. Nakukuha po ba natin? So, ancient time pa, na even at the time of Jesus, ganun pa rin ang practice. So, yung kaisipan na ito, hindi ito bago. Walang magsasabi during the time na ang lupit naman ng master na to. Wala pong ganon. Dahil yun yung normal sa panahon na yun, na minana pa nila nung una, yun pa rin ang ini-expect sa kanila na bago ka magpahinga, kailangan tapos na lahat. No? Napagsilbihan mo na ng maigi yung master. Kaya by that time, makikita po natin na kapag ang definition natin ay we are owned, ang mga servant, we belong entirely to the master. Ibig sabihin, ang nagmamay-ari sa atin, ang buong buhay natin, ang pagdidesisyon natin ay nakabase sa yung tunay na may-ari ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, sabi po dyan, may verse po ba? Sabi dyan, you are not of your own. 1 Corinthians 6 verse 19 to 20, for you were bought with a price. Sabi dyan, alam ba ninyo? Sabi dyan, sapagkat, sige, basa po tayo. Alam ba ninyo, hindi ba ninyo alam, mali, bakit iba'y sinasabi ko? Ibang translation po. Ayan. Ito po, MBB Tag Translation. Hindi ba ninyo alam, ayan, tumama rin, na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong sarili, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, alam niyo po, nung binabasa ko nga ito, lagi naman natin itong binabasa. But we came to realize, pag dinala po natin doon sa konteksto o sa istorya ng isang alipin, isang lingkod, pag-aari pala ako ng aking master. Bakit ka naging pag-aari ng master mo ni Jesus? Dahil, sabi diyan, binili ka ng isang halaga. Pagkat binili na kayo sa isang halaga, bought with a price. So talagang slave po tayo na nasa slave market na ang dating nagmay-ari sa atin ay si Satanas, ang demonyo, the devil. Dahil yung una nating magulang, di ba, isinanla, yung birthright, nagpasailalim sa kagustuhan ng demonyo, sa kagustuhan ni Satanas. Iba na yung nagmay-ari sa atin. Pero ngayon, eto si Jesus. Tinubos po tayo. Alam niyo yung senaryo nung araw kasi parang, auction pa. Eto si slave number 1. Sinong bibili? Ayan. Sabi ni Jesus, bibiling ko na yan. Anong pambayad mo? Ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon.
Kaya kung ikaw yung slave, nakakahiya. Lord, ang mahal naman ng pagkakabili mo sa akin. Amen po ba? Pwede na akong sa 5. May 5 pa ba ngayon? Pwede na, Lord, ako sa 20 pesos sana eh. Pero grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa isang slave na walang karapatan na sarili niya, buong buhay. Siya ay isang alipin. Pero si Jesus, ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang banal na dugo, para saan? Para bilhin tayo, para tubusin po tayo. Amen? Palakpakan po natin muli ang Panginoon. You are not of your own. Yung po ang sinabi sa atin, no? Why should we be serving the Master who serves us? Because we belong entirely to the Master. Sabi po ng Romans 14 verse 8. Basa po, sabi diyan, whether we live or die. Basa po, kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya sa mabuhay man o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Amen? No? Yan ang isang slave eh. Pag-aari ka ng Diyos na tumubos sa iyo. Kaya kung titingnan po natin, wala talaga tayong say. Kung i-define natin yung pagiging isang slave, isang dulos, pag-aari tayo ng Panginoon. Sabi rin po ng John chapter 12 verse 26, if anyone serves me, kung nais ng sino man, basa po, na maglingkod sa akin, siya'y dapat sumunod sa akin at kung saan ako naroroon din ang aking lingkod. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Ito maganda na, di po ba? Elevated, isipin mo, sabi ng Lord, kung saan nandun yung boss, andun ka rin. Pag ikaw ay may boss, no, halimbawa, may mga boss na mababait, pumunta ng hotel. Eh, hindi pa uso na yung mga driver's lounge nung araw. Pumasok ng hotel, pasok ka din. Upo ka rin dun sa lobby. Di ba? Tama ba? Eh, eto, ibang klase. Sabi dyan, kung saan naroroon ang Panginoon, naroroon rin po tayo. Even in Philippians chapter 1 verse 1, no, si Paul and Timothy, sabi niya, kami ay mga lingkod ni Kristo. Yung ginamit din pong word ulit dyan ay yung word na dulos. Recognizing that they have their master, the Lord Jesus. When Jesus uses dulos, He is not describing weekend volunteers for God. Dinefine po natin kanina sa unang verse. Ano po doon sabi sa unang verse? Sabi diyan, yung servant, yung slave, nagtanim na, nag-farming na, nag-shepherding na, pagod na maghapon, pag-uwi pa sa bahay, sabi ng kanyang boss, mag-apron ka na, magluto ka na, pakainin mo na ako, pagkakain ko sa kakakumain. Yung pagkakadescribe po sa isang servant o alipin dito ay hindi po yung mga pang-occasional na mga servant. Jesus is describing not weekend volunteers for God. Yung panglingguhan lang ang paglilingkod. O pang-conveniente lang na paglilingkod. Lord, okay ako ngayon, pwede akong mag-serve. Lord, busy ako ngayon, hindi ako pwedeng mag-serve. Jesus is not asking for weekend volunteers. He is describing a total transfer of ownership. Hindi naman po sinasabing maghapon kayo, nandito kayo araw-araw sa loob ng simbahan. Pero yung gawin ang kalooban ng Diyos, gawin ang inuutos ng Panginoon, gawin yung nakapagpapasaya sa ating Panginoong Yesus, that is servanthood. Amen po? Hindi yung pag-araw lang ng linggo tayo mabait. Pag-araw lang ng linggo, gumagawa ng matutuwa ang Diyos. Kundi ito ay dulos, servanthood, total surrender, total loyalty. The modern church often sees service as something optional. Ang kaisipan daw po ng mga Kristiyano ngayon, mag-serve tayo kay Lord. Naku, mahirap yan. Kasi
Para lang yan sa maraming oras. Para lang sa mga senior. Paano naman, senior na rin pala ako. Para lang ba yun doon? Ako lang ba ang niligtas? Mga senior lang ba ang niligtas? Andyan po ba kayo? Alam niyo po, dumadating ako sa time na lagi po yan, na may problema, tapos parang yung problema ay parang mawawala sa iyo ang lahat. Pag mga gano'n, it's either malaking kahihiyan or anything. Tapos, after realizing everything, zero ka na pala ulit. Amen po ba? Dumadating ba sa punto na parang malawala man to ang lahat ng ito, sa Panginoon ka pa rin babalik at maglilingkod. Kaya lang naman tayo hindi nakakapaglingkod kasi iba yung iniisip nating dapat mauna. Hindi po tayo pinaalis ng trabaho. Hindi po tayo pinatitigil mag-aral. Nung ako po'y na-born again, nag-estudyante pa ako, talagang dumating din sa pagkakataon na gusto kong tumigil mag-aral. Gusto ko agad mag-full-time. Gusto ko agad na nagsaserve kay Lord. Pero sabi ng Panginoon, hindi ganyang kaparaanan ang gusto kong gawin mo para mapaglingkuran mo ko. Nag-aral akong mabuti para magliwanag si Kristo sa buhay ko at mapagpala ang marami. Alam niyo po, minsan kasi ang kaisipan natin, ministry yan eh. Hindi yan para sa akin. Pero ang paglilingkod is not optional. Because you are owned by your master. You are bought with a price. Pwedeng hindi maglingkod kung hindi ka binayaran ng buhay ni Jesus. Pwede yan. Exempted ako, Lord. Pwede mong sabihin yan. Pero kung binayaran ang buhay na walang hanggan, tinanggap mo yon, kapatid, hindi ka exempted. Find ways. Lagi, paano ba ako makakapaglingkod? Wala po yan sa edad. Wala po yan sa ang capacity sa buhay. Hindi ako maglilingkod kasi kailangan ko magtrabaho. Wala kaming makain sa bahay. Baka kaya wala tayong makain sa bahay. Ibang inuuna natin. Ang pangako ng Lord, pag inuuna siya, hindi ka magugutom. Amen po ba? May trabaho ka ng trabaho, nagugutom ka pa rin. Trabaho ka ng trabaho, kinukulang ka pa rin. Hindi yan yung pangako ng Lord. Wala po yan sa edad. Kahit bata ka. Kung ikay nakakilala sa Panginoon ng bata ka, praise the Lord. Marami pong matatanda, late nang nakakilala sa Panginoon. Anong sabi nila? Sana noon pa ako na-born again. Yung mga bata namang na-born again ng maaga, hindi binibigyan ng halaga yung panahong mahabang panahon na pwede silang makapaglingkod sa Lord. Na-born again po ako age, siguro mga 17, 18. Ibang klase kasi nung panahon ng araw, no? Parang nung araw lahat gusto mo iwan tapos magsaserve ka na kay Lord. Pero hindi po naging hadlang. Yung nag-aaral ka, nag-i-scholar pa ako na, wala pang paaral eh. Pag bumagsak ang grade ko, wala na. Di kahiya-hiya kay Lord. Na born again ka lang, bumagsak na yung mga grades mo. Pero yung totoong tagasunod ni Kristo, may sacrifice, di po ba? Nasa ministry ka, nung oras ka pupunta, minsan walang pamasahe na everything, pero diretso. For that long years, hindi ko natandaan na may isang pagkakataon na pinabayaan ako ng Panginoon. Dumadating at dumadating ang biyaya ng Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kapatid, kapag sa panahong sinasantabi mo yung sarili mo na hindi ka kasali sa maglilingkod sa Panginoon, may kulang. Baka hindi mo isinama ang sarili mo doon sa binayaran ni Jesus. Dahil ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, no, it was your identity. Servanthood was not a role you step in and out. It was your identity. If I belong to Christ, no, I don't get to say that's not my calling. Hindi pwedeng ganon. When He asks something of me, my part is to obey the Lord. Amen? At kahit tayo po ay may edad na,
Sabi nga po kahapon po ay nabiyayaan kami, nagkaroon ng training yung mga pastor. Actually, hindi naman po siya yung mga technical training, but it is more on the encouragement sa pagpapastor. Dahil marami pong mga heartaches, may mga broken-hearted, yung pagpapastor. At sabi po doon ng isang nagturo, sabi niya, dumating man yung pagkakataon, sabi niya, na tatanungin ako kung ito pa rin ba ang pipiliin kong propesyon, ito pa rin ang pipiliin ko, ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya that is part of our obedience to God. So, kung sasabihin natin, why will I serve the Master who serves me first? Because I am God's ownership. The servant belongs entirely to the Master. Ano pong mga bagay na dapat nating tingnan? Gawin. Serve in the unseen places. Bakit po? Yung senaryo kanina, di ba yung pagbubukid at yung pag-aalaga ng hayop, that is something that is done on the outside. Sa labas, kikita ng maraming tao, nag-iinit, nag-aararo, nag-aalaga ng mga hayop. Kikita sila ng mga tao. Pag uwi niya sa bahay ng amo niya, sa kitchen, hindi na siya nakikita ng mga tao. Di po ba? Kasi inside the house And no one is seeing him doing something else. The kitchen work in the parable was not public, yet it was much service to the Master as the field work. Serve in the unseen places. Na ang paglilingkod pala ay hindi lang dun sa makikita tayo ng tao. Ang paglilingkod sa Diyos o paggawa ng kalooban ng Panginoon ay hindi lang yung pagtayo dito sa pulpito o pagpapaawit, yung nakikita. But what we do outside, yung hindi na tayo nakikita ng mga tao, pero ginagawa mo yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyong Master, ay pagpapakita na pag-aari ka talaga ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? It was, mas matindi ang count nun. Di po ba? Kasi walang matang nakatingin. Ang tanging nasa isip mo lang, mapasaya ko yung Master ko. Kaya yung servant na yun, walang reklamo. Kaya nga, yung tanong daw rhetorical Something na you don't need to answer. Kasi nga, obvious. Dahil sa panahon na yon, to be a servant is to serve your Master no matter what. Amen? Number 2, stop clocking in and out of God. Baka time in, time out lang tayo kay Lord. Time in ako Sunday, time out ako. Pagdating ng Monday. Don't serve with the mindset that there is a shift change. When it comes to the following Christ, He owns all your labor. Ibig sabihin, hindi lang po ministry ang paglilingkod sa Panginoon. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. May nakatinging tao o wala, nag-iisa ka lang, gawin mo yung makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong Master. Ask daily, Master, what would you have me to do today? Yan. Tanungin mo si Lord, pag nag-pray ka, nag-quiet time, Lord, ano bang gusto mong pagawa sa akin? Ang sarap nun, di ba? Kasi, nano mo na kay Lord, Lord, mag-starting araw ko, ano bang gusto mong gawin? Ikaw yung Master ko. Amen po ba? Find dignity in all service. Whether it's preaching, giving, visiting the sick, giving financially, it all belongs to Him. Walang ranggo-ranggo pagdating sa pagiging matapat o masipag maglingkod sa Panginoon. Kahit hindi ikaw yung nagsasalita, hindi dahil yan nagpre-preach, mas malaki yung rewards niyan, hindi dahil yan tagapunas ng silya, tagalinis dito every Saturday, tagawalis ng mga dahon diyan, tagalinis ng CR, less na ba yun? Hindi po. Dahil sa bawat paglilingkod mo sa Panginoon, basta ginawa mo yan para kay Lord, the Lord values your labor. May dignidad yan. Kasi ginagawa mo yan para sa Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord.
And remember your purchase price, no? Magkano ba? Ano bang tag price mo? Yan. Magkano bang pagkakabili sa'yo? Ang buhay lang naman ng nag-iisang anak ng Diyos yung pinambayad sa akin. Kaya nga sabi nung psalmist, di ba? Sino ba ako, Lord, para bigyan mo ng ganyang atensyon? Sino ba ako, ang tao, Panginoon, para bigyan mo ng pagpapahalaga? Mas matindi. Sino ba ako, Lord, para mamatay ka sa krus ng Kalbaryo at sasabihin mo sa akin, kapag nanampalataya kay bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. We don't deserve all this. Bago pa natin ma-realize na kailangan pala natin ng tagapagligtas, may gumawa na. Amen po ba? At para madiscovery mo sino yung boss mo, wow, ang dami niya nang nagawa para sa'yo bago mo pa maisip na gumawa para sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, service is our duty. Ang paglilingkod, pagsisilbi sa Panginoon ay ang ating trabaho. Kaya ka nga servant kaya ka nga slave. Kasi yun yung identity natin, maglingkod. Hindi yan bargaining tool. Hindi yan yung parang currency na maglilingkod ka kasi may kapalit, no? May trade-in, may bargain, di ba? Ano po sabi sa verse 8 and 9? Sabi po dyan, basta may nakita po tayong word, basahin po natin. Sige po. Hindi, Job yan Yung sa verse 8 and 9, balik lang natin. Sabi po sa verse 8 and 9, basa po tayo, hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ko ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain at umiinom, at pagkatapos ay saka ka kumain at uminom. Sabi sa verse 9, pinasasalamatan ba ang alipin dahil ginawa lamang niya ang iniuutos sa kanya? Di ba? Yan nga po yung tanong na kung tawagin po ay hindi na kailangan sagutin. Dahil sa panahon nila, ang tamang senaryo, yan ang nakalakihan nila na it doesn't matter kay kumain ka, kay pagod ka o anuman dahil ikaw ay servant. Pag may pinagawa ang master mo, gagawin mo yan. Kaya sabi nga, the question, sa culture na yan, the servant was not entitled to special privileges simply for doing what the master has assigned him. Yun lang yung buong buhay niya. Kung anong paggawa ng master, yun ang gagawin niya. Kaya nga, yung trabaho niya, it was understood that to work, it was an obligation rooted in a relationship. Ano bang relasyon? Servant, master. So wala nang question doon. Pag may inutos, gagawin lang ng servant, sumunod. Tama po ba? Walang transaksyon na, kasi hindi naman sila hard servant Hindi sila yung arawang babayaran na, punta ka rito, gagawin. Hindi po Slave sila. Hindi yan something na gawin mo to, tapos tatanungin mo, magkanong bayad mo? OT na yan. Di ba? Baka gano'n, It's not. Kasi ang slave, duty niya talaga is maglingkod. Yun ang gawin. A servant labor was part of legal arrangement. May usapan po pala yan na kung ano ang magiging trabaho ng isang slave na binili ng kanyang master. Payment or reward beyond food, shelter, and protection wasn't expected. Parang nung binili yung slave sa slave market, yung master, ang obligasyon niya pakainin, bigyan ng masisulungan, at bigyan ng proteksyon yung kanyang biniling slave. At beyond that, pag binigay naman ng master niya yon, wala ka ng extra pang hihingin. Nothing is expected or nothing special na. And this would sound very normal sa panahon na yon dahil yan nga po yung kalakaran nila that they would have imagined a servant, hindi niya pwedeng sabihin sa master niya, Master, kita mo naman, maghapon, di pa sumisikat ang araw, umalis na ako.
Nag-araro ako, nagbukid ako. Tapos lahat ng alagang hayop, kung saan bundok ko dinala. Pagod na nga ako, di ba? Maghapon. Tapos, di ba dapat, pagpahingahin mo nga ako. Di ba? Dapat ganon. Pero since hindi po yun yung scenario during that time, ang sinasabi diyan, God does not owe us a blessing in exchange for our obedience. Parang ganito lang po yan eh. Kung ikaw ay nagtatrabaho, pagkatapos ay, di ba usually, beyond yung inaasahan sa'yo o beyond rin sa oras, may hinihingi kang extra. Pero sa isang servant, sa isang slave, ang trabaho lang talaga ng isang slave ay sumunod kung ano ang inuutos. Sa ating Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay, na nagpakahirap at naging slave at una tayong pinaglingkuran, tinodo na ang ibinigay sa atin. Amen po ba? Sobra-sobra na yung ibinigay sa atin. Mayahanapin ka pa ba? Kaya kung titingnan po natin no, sa pagkakataong yan, that these teachings no, rub out against our culture mindset. We live in a world where everything is transactional. Pag may binili, may kapalit. Di ba? Yan yung panahon natin ngayon. I give you that, you give me this. Even in church. Minsan, di po ba, pag sobrang sinusunod mo naman si Lord, tapos may hinihingi ka. Dumadating ba yung minsan sinasabi mo, Lord, baka naman, di ba? Baka naman ganito. Baka naman pwedeng ibigay na yan, Lord. Mabait naman ako. Sinunod naman kita. Meron bang ganon? Lord, kita mo naman yung pagsaserve ko sa ministry. Baka naman pwede na, di ba? Baka ganon. Parang nagiging transactional. Na kaya ka naglilingkod sa Lord o kaya ka sumusunod sa Panginoon ay dahil may kapalit. Pero ang Diyos mabuti. Sa bawat pagsunod, may kabuntot na pagpapala. Mabuti ang Diyos. Kahit sabihin mong, Lord, huwag mo na akong pagpalain. Kahit sumusunod, hindi pwede. Talagang may pagpapala. Pero ikaw na isang lingkod ng Panginoon, ikaw na isang servant, slave, na tinubos at binili ng halaga ng buhay ng Panginoon. Hindi transactional. Hindi ka naglilingkod dahil may kapalit. Andyan po ba kayo? Halimbawa, faithful ka naman, nagtatights ka ng buo. Whole tithes sabi, di ba? Nagkakaloob ka. Tapos sabi mo, Lord, may bibilin ako kailangan ko malaking pera. Dadagdagan ko yung ginawang taya sa nilakihan yung tithes. Tumaya. No? Nilakihan para mas malaki balik. Meron bang ganon? Lord, tama lang naman na i-bless mo ko kasi nagtatights naman ako. Nakakahiya naman. Kasi yung 100% nga galing kay Lord. 10 na nga lang. Kahit ibigay mo nga yung 100%, hindi pa rin yun sa'yo. Andiyan po ba kayo? I've served for years. I prayed so much, Lord. Sabi nga nung naging speaker kahapon, minsan daw, ganun din siya. Sabi niya, minsan nagiging ganun tayo Baka naman, Lord, pwede. No, na pwedeng ibigay. Kasi sobra naman nakita mo naman paglilingkod ko sa iyo, Lord. Dito na ako tumanda sa ministry. Di ba? Nagsasayaw ako. Ganyan pala ako kaliit ngayon, Lord. Di ba? Dito na dumami puting buhok ko, Lord. Service is our duty. Yun ang identity natin, to serve our Master. It is not our bargaining tool. Serve without scoreboard thinking. Pag naglilingkod daw po tayo, doon tayo sa practical application, sabi doon, don't measure what you've done for God versus what He's done for you. Dahil minsan daw, mayroon tayong scorecard. Lord, sinunod kita rito. Ayan. Lord, sinunod kita dito. Lord, sinunod kita dito. Lord, ang dami ko nang sinunod, Ayan. Ano bang kapalit? Huwag daw nating wag mag-score
no? Para ang may inaantay na kapalit. Dahil kailanman, no? Kung ipapantay mo yung, isusukat mo yung nagawa mong pagsunod at isusukat mo ron sa ginawa ng Panginoon, kailanman hindi papantay ang timbangan. Andiyan po ba kayo? Laging, baka zero effect nga eh. Di ba? Buhay ng nag-iisang anak ng Diyos ang binigay sa atin. The scale will never balance. Replace God owes me with God has already given me. Hindi pwedeng, Lord, may utang ka sa akin, ha? Kasi sabi mo sa akin, iwan ko yung karelasyon ko na hindi born again. Kaya may utang ka, Lord, sa akin. Bigyan mo ko ng boyfriend na blue eyes. May blue eyes o brown eyes. Hindi ba pusa na yun? Iba-iba kulay ng mata. Di ba? Minsan, ganun eh. Instead na God owes me, sabihin mo, Lord, you have given me everything. Amen po ba? Make gratitude your motivator. Sino ba yung reklamo ng reklamo? Yung hindi makontento sa biyaya na binibigay ng Panginoon. Pero kung lagi ka nagpapasalamat kung ano yung nandyan, mamomotivate ka lagi, lalong magpasalamat sa Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Be faithful in small commands. The servant didn't bargain to skip kitchen duty because he'd already done field work. No task was beneath him. No? Kahit anong klaseng trabaho, anong ipagagawa ng Panginoon sa'yo. May mga pagkakataon kasi na may sinasabi na si Lord sa atin na dapat nating gawin. May pupuntahang tao, mayroon kang tutulungang tao. Pero dahil medyo, Lord, parang masyado na yatang mababa yan sa sa kalagayan ko ngayon. No? Na hindi ka na makapagwalis, hindi ka na makapaglinis. Mga bagay na sa tingin natin masyadong mababa para sa atin, kahit sa mga maliliit na bagay, maging masunurin tayo sa Panginoon. Alam niyo po yung pagtatites, one of those lang naman po, no, na dapat sundin. Hindi lang po yung pagtatites. Pero marami, lahat ng bagay ay kailangan maging masunurin tayo sa Panginoon. Bakit nagiging mahirap sa iba yung magbalik ng ikapo? At bakit sa iba napakadali? Kasi nung sila'y pinagpapala ng maliit pa lang ng Panginoon, natuto na silang maging matapat sa Diyos. Pinagpala siya ng 100, tinabi niya yung 10 piso. Naging 1,000, tinabi niya yung 100. Naging 10,000, uurong lang tayo ng 1 decimal point. Yan. Naging 1,000. 1,000,000. Lord, malaki na yan, ha? Malaki na yan. Pwede bang, no? Baka hindi 1 decimal point lang yung iurong mo. Pero alam nyo, pag nasanay kayo sa maliit na bagay na iniuutos ng Panginoon, sa malaking bagay, hindi mahihirapan ang puso mong sumunod. Palakpakan nga po natin si Lord. Check your motives in ministry. As if no one notices, will I still do this with joy? Hindi naman ako napapansin. Ako na lang lagi gumagawa. Pero hindi po tama na hindi natin na-appreciate yung ating mga kamanggagawa. May pagkakataon tayo appreciate. Pero paano kung hindi? Paano kung wala? Itigil ka na ba? Wala man lang maka-appreciate. Pinaganda mo lahat. O kaya sa bahay. Hindi sanay na walang laman ang lababo. Tapos biglang nawalan ng laman. Sabi, wow, picturean natin, picturean natin. Nasarpa, no? Diba? Minsan na, sa bahay, ganun eh, no? Picture kasi minsan lang yata nangyayari. Baka minsan, instead na appreciation,
pang-aasar pa, maglilingkod ka pa rin? Gagawa ka pa rin ba ng tama? Check your motives in ministry. Mas maigi nga yung walang walang kapalit, di po ba? Pag tumutulong ka sa iba, or kapag may pinagpre-pray ka, may na-counselan ka, may natulungan ka in one way or another, mas maigi nga wala. Bakit? Kasi nandun yung reward ko eh. Amen? Doon ako nag-iipon. Although we are not after the reward, pero yun ang sabi ng Lord eh. I-enjoy natin ang biyaya ng Panginoon. And anchor service in the cross. Kapag sa panahon na walang nakakapansin o nakaka-appreciate ng ginawa mo, balik ka sa cross. Let the Calvary remind you that your duty is rooted in the greatest gift already given. Pag pagod ka na, walang nakapapansin sa trabaho, sa ministry, sa family, go back to the cross. Kasi si Jesus nga, bago ma-realize ang mga tao na makasalanan sila at kailangan nila ng tagapagligtas, ginawa niya na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para dumating yung pagkakataon, ma-realize ang taong they need a Savior. Done. Nagawa na ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin muli si Lord. Number 3. True servants walk in humility. Verse 10. Balik po tayo dun sa pinaka-verse kanina. Basa po tayo. Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin nyo, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming tungkulin. So you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants. We have only done what was our duty. The phrase unworthy servants means without need, without claim, not bringing profit. It doesn't mean the servant has no value, but rather it means the servant has no grounds for boasting or claiming merit. Kumbaga, yun yung inaasahan kasi sa kanya. Kasi nga, alipin siya. No more, no less. Kaya walang expectation. Walang expectation na kahit na nagawa niya na ang lahat. At parang sobra-sobra naman yung inihingi ng master niya. Sasabihin niya, we are your unworthy servant. We only have done what was our duty. Ginawa lang po namin, yun dapat namin gawin. Yung slave dito, alam niya na yun ang kanyang trabaho, yun ang kanyang obligasyon, hindi para makinabang siya, walang dapat ipagmamayabang, hindi para kumuha ng reward or merit, but just doing his job for the master. Even if we perfectly obey, no? Sabi nga, ang sinasabi po ni Jesus, no? Jesus is teaching that even if we perfectly obey, we cannot stand before God and say, Lord, you owe me. Lord, may utang ka sa akin. Sinunod ko lahat-lahat. Our service doesn't earn salvation. It flows out of gratitude for grace. Bakit? Yung ibinigay na sa atin ng Master. Hindi naman siya nag-antay na pasalamatan siya o purihin siya ng tao. Binigay niya na agad. Kahit walang pagtanggap, kahit walang pasasalamat, kahit walang request ang mga tao, ginawa niya na para iligtas ang sangkatauhan. Amen? Palakpakan nga po muna natin si Lord. The original audience would hear unworthy, not as self-help, but as recognition. I brought nothing to God that He didn't give me first. Parang ang sinasabi po rito ng servant, kaya lang naman po ako naglilingkod. Kasi kayo po ang aking master. Binili niyo po ako. In a way, we are saying to God na,
Kung meron man akong binibigay na paglilingkod, ginagawang kabutihan, meron man ang akong pagsunod na ginawa, ito ay dahil una ka, Panginoon, na nagbigay sa akin. Una kang naging mabuti sa akin. Amen po ba? We brought nothing to God that He didn't first give. Kaya kung titingnan po natin, hindi talaga natin pwedeng malamangan ng Diyos. Totoo po yan, no? We cannot outgive God. Kaya sabi nga kanina, masunod man natin lahat at ipantay mo ron sa kabutihan ng Diyos, hindi pa rin babalanse ang timbangan. Dahil sobra-sobra ang binigay at ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, kung titingnan po natin, the servant walks in humility. Wala siyang ipagmamalaki, wala siyang ipagmamayabang, but he have only done his duty. Humility is not groveling, it's perfecting, it's realizing that my gifts are gifts to me. Kung ikaw ay magaling sa isang bagay, hindi dahil, syempre nag-aral ka rin, o nag-practice ka, o pinagbuti mo yan. Isang bagay yon. Pero kung wala naman yon na binigay sa'yo ng Diyos, wala ka rin. Amen po ba? Those are gifts. Kung nakakapaglingkod ka man, anointed ka magturo, anointed ka mag-lead sa ministry, dahil may kahusayan ka, wala ring kwenta yan kung hindi ka sasamahan ng banal na Espiritu. Amen? And my life's fruit is ultimate His work through me. Kung marami kang napapagpalang tao dahil una kang pinagpala ng Panginoon. Tama po ba yon? Kaya ang sarap magpala dahil sigurado, may una kang tinanggap kay Lord. Kaya may kakayahan kang magpala. Ano pong ating application? Practice anonymity. Ayan. Occasionally serve in ways where no one but God will know. It is humility exercise. Pagtagyo po ng guest speaker kahapon, una niya pong tanong, sino po rito ang humble? Pakitaas ang kamay. Wala pong nagtaas ng kamay. Wala po kasing magsasabi na, uy, humble ako ha. Ayan, walang ganon. Diba? Kasi ang humility is much more observed without the people's eyes. Amen? Even when no one is observing, we serve in ways where no one but God will know. Amen? Deflect praise upward. When people thank you, napagpala sa'yo, in whatsoever ways, nagturo ka, nag-teach ka, may pinag-pray mo siya, tapos may gumaling, pumunta ka doon nung time na lungkot siya, sa time na may kailangan siya, tapos nilapitan ka, praise the Lord, na-bless po ako, salamat sis ha, pinag-pray mo ko. Tama naman pong tanggapin, pero dapat ang pagtanggap, paakyat sa Diyos. Yung hindi labas sa ilong na glory to God. Pero sa isip-isip mo, tama lang naman, nag-aral naman ako. Ilang oras ko pinag-aralan yan. Baka naman gano'n, no? Pero deflect praise God. Praise upward. When people thank you, receive it graciously. Salamat po at nagpagpala kayo. Pero sa Diyos po ang papuri. Amen? Redirect glory to God. Meditate on grace daily. Salvation is by grace, not works. Sa mga panahon na parang naano ka, parang everything went wrong, parang lahat pumapalpak, tapos parang hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo o sa mga ginagawa mo, kapatid, isipin mo, kaya ka naririyan dahil sa biyaya ng Panginoon. Pag minsan no, may mga reporting tayo, tapos nakikita natin yung mga numbers, talaga sasabihin mo, Lord, bigyan mo pa kami ng kalakasan. Biyayaan mo pa kami. Makapaglingkod kami ayon sa biyaya mo. Amen po ba? Praise God. And serve with long view. Recognition here is temporary. God's well done is eternal. Masarap namang mapasalamatan kapag ikaw ay may nagawang mabuti o may na-bless naman sa'yo. Pero kung sakali na hindi ka ma-recognize, okay lang yan. Kasi yung magko-congratulate sa iyo at magsasabi sa yung well done,
my good and faithful servant. Yun ang mas masarap pakinggan kaysa go away from me. Andiyan po ba kayo? Yun ang masarap pakinggan. Dahil sa langit, pag kinongratulate ka ng Lord, eternal yon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And entitlement. Each time you are tempted to think, I deserve, replace it with I have received. Deserve ko lang naman yan. Gayon. May mga pagkakataon, no, na lalo na, halimbawa, ikaw nagpasimula sa lahat, sinimulan mo yung, let's say, isang simbahan, isang life group, isang kumpanya, tapos bigla kang nawala, o parang hindi na-recognize. Parang sasabihin mo, ako, dugot pawis naman yung binigay ko dyan. Di ba? Eh, isang bagay na dapat nating isipin na kung malagay tayo ng Lord sa isang ministry, praise God. It's a privilege. Kung tayo man ay ilipat ng Lord sa iba, magtatanim na naman ba ako, Lord? Okay lang, nakakapaglingkod pa rin ako sa Lord. Andiyan po ba kayo? May life group ka, lumaki ang life group, tapos inilipat ka sa life group, na iisa lang yung ma-attend, dalawa. Madalas late, madalas wala. Ang ganda ng life group ko ron. Pinalago ko yon, di ba? Paano ba yon? Sasabihin mo kay Lord, Lord, deserve ko naman yon, pinaghirapan ko. Walang sino man ang pwedeng mag-ari ng simbahan dahil ang tunay na may-ari ay ang Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And lastly, the beautiful contradiction, the master who serves us. Bakit nga ba kailangan paglingkuran ang ating master who serves us? Ang sinasabi lang po, sa Luke 12:37, ayan, basahin po natin. Mapapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay kapag dumating ang kanilang Panginoon. Tandaan nyo, magbibihis siya at pauupuin sila sa hapag at siya'y maglilingkod sa kanila. Nabaliktad na ang storya. Yung pinakaaantay ng slave, nasabihin sa kanya, oh, pagod ka na. Oh, ako nang mag-i-apron na. Ako nang magluluto. Upo ka na dyan. Ako na gusto mong tubig. Gusto mo itong ulan. Nakukuha niyo po ba yung senaryo? Dito sa Luke chapter 12, tandaan niyo, magbibigay siya at paupuin nila sa hapag at siya'y maglilingkod sa kanila. Nakakaya naman kay Lord. Binigay na ang buhay. Hindi pa masyadong maganda yung paglilingkod natin. Pero sa panahon, nakasama natin ang Panginoon sa eternity. Siya yung nagdon, mag-aasikaso sa atin, pauupuin ka niya sa kanyang hapag, at siya ang magsaserve sa atin. Pwede natin sabihin, Lord, wag na. Pero yan sinabi ng Bible eh. Amen po ba? Eh yan yung sa future. Eh yung paglilingkod na ginawa ni Jesus, nauna na. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 5 to 10, hindi inalintana ang pagiging kapantay ng Diyos. Nagkatawang tao, nabuhay bilang alipin, naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Kapatid, karapat dapat bang paglingkuran ng ating Diyos na unang naglingkod sa atin? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pagkakataong pong ito, balikan lang po natin, we belong entirely to the Master. On our conclusion, our life, time, and labor are His. Service is our duty and not our bargaining tool. True servants walk in humility, and our Master is the Master who serves us. Kapatid, sige po, tumayo po tayong lahat. Masarap po bang maglingkod sa Panginoon? Kung hindi nyo pa po nasusubukan, pwede nyo pong i-approach, no, yung mga life group leaders, sa anong parte ba ako, pwedeng katulong, maging bahagi. Alam nyo, kailangan natin ng mga tagapanalangin. Kailangan natin yung mga sasama lang sa life group.
yung mga street evangelism tayo. Sasama-sama, no? Ganun naman tayo lahat nagsimula. Hindi naman tayo marurunong eh. Pero yung desire natin, mag-serve kay Lord. May kapatid na manghihingi sa iyo ng panalangin. May kapatid na kita mo na ang buhay ay kailangan may mag-encourage sa kanya. Maging masunurin sa bawat sasabihin ng Panginoon. Yun ay paglilingkod. Kapatid, this is the time. Yung totoong pagpapakumbaba ay yung paglilingkod sa ating Diyos. Manifesting servanthood because He first serves us. Siyang unang naglingkod. Hindi lang paglilingkod, ibinigay ang lahat para sa atin. Ito yung pagkakataon na sana hindi ito maging isang teaching lang. Sana hindi tayo patulugin ng Lord hanggat hindi tayo nakakahanap ng ating munting paraan para makapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo, nung na-born again po ako, yan yung kasagsagan na maraming pangarap sa buhay. Marami akong gustong marating, marami akong gustong makamit. Talagang ang sarap iwan lahat. Sabi ng Panginoon, gawin mo ito dahil gusto kong magbigay ka ng kaluwalhatian sa akin. Nag-i-struggle ako at that time kasi parang ayoko na mag-aral dahil wala namang pangpaaral. Pero mabuti ang Diyos eh, kasi binigyan niya ng trabaho kuya ko, kapag aral ako. May kaibigan ako na inampun kami, nilagay kami sa isang apartment, kumpleto sa lahat, no, ng pagkain, lahat. Ang trabaho ko lang turuan yung mga classmate ko. Hanggang makatapos, hindi ko alam kung saan nanggaling eh. Pero kapag ikaw pala ay sumusunod sa Panginoon at ang desire mo ay maglingkod sa Diyos, hindi ka pababayaan ng master mo. At tandaan natin, ito pinapakita lang naman, hindi para ituring tayo ng Diyos na mga busabos na alipin. Para malagay lang tayo sa tamang perspective. That's why we need to serve God. Because we are His servants and we owe everything from our Lord. Our life, our strength. Higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. Sabi nga ng isang tanong, di ko lang nabasa kanina, kung ang ibibigay ba ng Lord sa'yo'y buhay na walang hanggan lang, okay ka na ba ron? Walang perks, walang additional, okay ka na ba ron? Sa akin, okay na yun. Pero mabuti ang Diyos eh. Pagkatapos kang bigyan ng buhay na walang hanggan, yung John chapter 10, verse 10, letter B, kinumpleto niya yon. He gives life and the abundance of it. Hindi tayo pinaghihirap ng Diyos. Hindi tayo ginawang kawawa ng Panginoon. Pinapakita lang sa atin na may rason bakit kailangan nating maglingkod sa Lord. And I pray as we sing this song, kapatid, makapag-decision ka na to serve the Master who serves us first. May we sing this song and make it your commitment song. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat aking mga salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman.
Ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo. Para lamang sa kaluwalhatian. May we sing it again from the top? Sige po. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging mga salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aming Ama. Ano mang sitwasyon at pagkakataon, Mamahal, magtatapat sa iyo. Mamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Maglilingkod Sa iyo ng may kagalakan. Nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Panata ko ngayon at kailanman. Yes, sing it to the Lord! Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo. Para lamang sa kalwalhatian. May we sing the chorus again. May we raise our hands to God. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, bibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo. Para lamang sa Hallelujah. As the instrument plays. mo. Anyone here who wants to renew their commitment to God, you are free to come forward. Ibibigay lahat ang puso ko. Di hangad itong mundo, Panginoon. Di man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo. Para lamang sa kaluwalhatian. May we raise our hands to God. Servants of the living God. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, maraming salamat, O Diyos, for you honor the prayer of each one here, Lord. Na kami yung mga alipin at lingkod para sa iyo lamang ang buhay namin, lakas, anumang meron kami. Lord God, nasa iyo lang naman lahat ng galing. Hayaan mong magamit namin yon para papurihan ka, para paglingkuran ka, para sundin, Panginoon, ang mga bagay na iniutos mo sa amin. Dahil kami iyong alipin. Dapat lamang, Lord, we are your unworthy servant
and we are just doing what we should do, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi ka lang nag-utos sa maglingkod, nagpakita ka sa amin ng isang halimbawa, ng isang alipin, ng isang lingkod. Hindi ka lang nagsalita, but you put everything in action for us, Lord God, to follow you. Thank you for we have that great Master who loves us, na hindi na kami itinuring na alipin. Tinuring kaming mga kaibigan. Tinuring kami, Panginoon, Lord, mga precious. Because you died on the cross for us. Tulungan mo kami, Panginoon, ano man ang estado namin sa buhay. Baka sa panahon, Lord, na marami na kaming mga bagay na meron kami, malayo na nararating namin. Baka nakakalimutan na namin, Lord God, that we are still your servant and we are here to serve you and to obey you. At Lord, sa iyong mga anak na patuloy na matapat na naglilingkod sa iyo, walang reklamo, hindi nag-aantay ng kapalit. Lord, bawat pangako mo ng pag-utos at pagsunod, merong kakambal na pagpapala. Dalangin ko po, Lord, yung mga promises na yon, ng if you obeyed, if you do this, sa napakaraming pangako na kapag kami sumunod, maganap sa buhay ng iyong mga anak. As your word says in Deuteronomy 28, let the blessings chase them. Let the blessings overtake your people, Lord, in the name of Jesus. For that is the blessings of obedience. Anumang klaseng mga bagay na pangangailangan ng iyong mga anak na sumusunod sa iyo, lahat sinalo namin at ipinagkaloob mo. We thank you, Lord God, and we give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen and amen.